Marami nating mga kasamahan na mga ordinary lang yung binibiling pedal, hindi cell bearing. Kasi ang katwiran nila, syempre, isa lang din naman eh, nasisira din kahit cell bearing at saka ordinary. Tama yun, may punto yun, kasi ganyan din ako noon. Pero alam nyo ba, mas nakakatipid talaga ang mga ordinary pedal. Dahil ang unang-una, ang ordinary pedal ay napapalitan ng bearing. Although, yung cell bearing, napapalitan din. Yun nga lang, mahal talaga yung bearing niya. So ayan, tuturuan ko ngayon kayo sa pagre-repair ng pedal katulad nito. Ayan. Kung karamihan sa iyo nakaka-relate sa ganito, no? Pag pumapadyak ka, kalog. Siyempre, nagtitipid ka. Hindi ka bibili ngayon. Hayaan mo lang. Pwede pa eh. Sige lang. Hindi, padyak ka. Padyak. Pag tagal-tagal, ito na lang yung gamit mo. Kasi nawala na. Nasira na. Nating paabutin sa gano'n na mahuhulog pa to at mawawasak. Kasi hindi na natin kaya talagang gawin ng paraan yan. Ano naman tayo eh, no? Na mekaniko lang tayo. Pero pag wala na to, hindi naman tayo gumagawa ng himala para palitawin natin to, no? Pag ganito pa lang, mga ka-chickmate, no? Kalug pa lang, dalahin nyo na sa shop para ipagawa nyo. Yun nga lang masakit. No? Pagdating mo doon, matikas, nakatayo na kagad sa harap mo, ang sasabihin sa'yo, ay, bili ka ng bagong pedal. Ito, real talk lang to, mas ko sa inyo. Total, ganun naman ang kalakaran. I-share ko na lang sa inyo kung paano gumawa ng pedal para hindi kayo lagi na lang bili ng bagong pedal. Tanong ko rin niya, bakit ba lagi kumakalog kahit bago pa? Kasi syempre, style yan ng mga nagtitinda ng pedal. Kasi, bakit ako gagawa ng matibay? Eh di wala nang bibili. Hindi dapat yung madaling masira, di ba? So ngayon, ang anticipate natin, madali, gumagawa sila ng madaling masira pedal. O edi, pag-aralan natin paano gawin. Yun ang panlaban natin sa kanila. So ayan, samahan nyo ako, no? Medyo mahaba ang intro ko. O, 615 na open range or kahit anong yung ano ganitong klase na size 12. Yan. Para makalag natin ito or makalas itong tornilyo dito para mahugot natin itong pinakang ano ng pedal. So, gagamitan natin yan dito. Yan, pipigilan natin. And then, ito, ipapasok natin dito sa tornilyo. And, ikutin na natin. Yan, kalasin natin yan. Yan. Tapos, mayroon niyang spacer na kasunod. So, tatanggalin din natin yon. Kung maluwag naman at ginalaw na natin, pwedeng tuktok mo lang. Mahulog na yun. Ayan. So, lagi may spacer yan sa gitna. Importante yan. At saka, mayroon pa ulit isang tornilyo yan sa loob. Ito naman, sa loob, kahit hindi mo nagamitan ng ano yan, kung maiikot natin. Long nose na lang. Yan. Pero pag mahigpit, kailangan mo pa rin ng ratchet type na ano, na pangkalas. Pigilin nyo dito, no? Pinakang diskarte dyan, kung maluwag na, pigilin niyo. Tapos dito nyo ikutin sa kabilang dulo. Itong okay, tanggal na. O, yan. Tatlo yan. No? Tapos pag natanggal nyo na yan, mahuhugot nyo na to. Yan. O, diba? So, hugasan ko muna to. Marami sa mga spray para makita sa pag-ubos ng sos. Tapos na, kanalibas. Nalinis na natin, no? Hindi ko na gaano pinakalinisan kasi gusto ko lang ipakita sa inyo paano gumawa ng pedal na sira. So, ito yung tatlong kinilas natin sa loob. Tingnan natin ng bearing, no? So, pwedeng bearing na gamitin natin dyan ay yung 1/8 ang size na bearing. Ayan, no? Nakita nyo. Ayan, lagyan na natin ng grasa. So, yung pagkakalinis nito, baka questionin nyo ako ha, ito ay demo lamang, no? Pag ito nilinis ko nung talagang gagamitin, ito ay hindi ganito. So, ipakita lang natin paano mag-repair. Ayan. Ito ay for demo purposes lang kasi ang ituturo ko sa inyo paano mag-repair ng pedal na sira. Ayan, pag nalagay na natin yung bearings, ayan, hindi naman na yung mahulog kasi may grasa na yan eh. Ayan, lagyan din natin dito ng konti. So, may mga depende sa mga technique ninyo kung paano kayo maglagay ng bearing. So, ayan. So, ang ano lang natin dyan, no, yung para dumikit lang yung bearing pag nilagay na natin. Yan, para may grasa lang siya. Pero hindi sobrang dami. Yan. Okay? Para lang hindi maano yung bearing, ma-arrange natin dun sa loob. So, ayan. Pagkalagay na natin yan dyan, yan. Yan. Yung iba, ilalagay yung bearing dito, isa-isa ulit. So, para nahihirapan ako sa ganong technique. So, mayroon akong technique na ipapakita sa inyo, pero depende na lang kung susundin niyo. So, nilalagay ko na muna itong axle. Ayan.
Pasok natin doon. Dahan-dahan ha, huwag masasagi yung mga bearing kasi magkakahulog yan. Okay? Bearing. Parang hindi hirap kasi kung ilalagay natin yung bearing para sa akin, wala yung action na to. Magkakahulog siya sa butas. So at least yung action na lang tayo ng rayos. I-arrange natin yung ating bearing sa loob. Saglit lang. Hindi siya nahulog dun sa loob. Kasi nung bago ko dyan, gumagawa nito, hindi ko nilalagay yung axle. Nangyayari, nahuhulog dun sa loob, dun sa butas nito. Ito, pinagpasukan to. Doon nagkakahulog. So, natatagalan ako. So, ang una natin ipapasok ko dyan, tandaan ninyo, ito. Itong may carb na to. Ayan. Kasi siya yung dito pumiposition yung bearing niya sa gilid niya. Baka magkabaliktad kayo. Yung isang gumawa, pumalik, hindi raw umiikot. So, sablay da yung sinabi ko at namumula ang mata. So, sabi ko, baka pumali ang baka magkabaliktad kasi itong mailagay nyo. Eh, hindi ikot yan. O, ito, yan. Okay. Pasok nyo lang. Ayan. Pasok nyo na. Steady yan, ha. Dito nyo iikutin sa ilalim. Yan. Huwag nyo ikakawang kasi mahuhulog yung mga bearing doon. Nakatungtong yung pinakambakal. So, sana nakukuha ninyo, no? Yan, no? Ikutin niyo ng ikutin. Bababa naman yung lock nun sa taas. Mararamdaman mo naman na sagad na yan sa baba kasi ihigpit na yun, eh. Ayan, oh. Bago natin isunod yung isa, kailangan tama lang yung higpit niya na yan, oh. Pigil siya, eh, oh. Pigil. Ayan, oh. Luluwagan natin ng konti yan gamit ang long nose. So sana masundan niyo, no, kasi napakalaking katipiran nito pag natuto kayo. Baka nga hindi na kayo gumamit ng cell bearing. Ang totoo, hindi nga ako ng cell bearing doon sa mga bike ko, ganito lang. Huwag na siya. Sunod natin yung ito. Spacer, sunod mo na yung tornilyo. Ito na yung lock, no? Bakit kailangan ng spacer doon? Kasi para pag hinigpitan mo dito, i-atras mo yung naunang tornilyo, kaunahan. I-atras mo na eksakto lang makakaikot siya. Tapos lalagyan mo ng spacer para pag hinigpitan mo to, hindi tutulak papasok yung isang tornilyo sa loob. Kasi pag yun, hindi mo nilagay yung spacer, iikot yun susunod dun sa una. So may ipit yung bearing. Ngayon, hindi mo siya mahigpitan. Yun ang kahalagahan ng spacer natin, yung nasa gitna, no? So ayan, gamitan na natin ito. Ayan, tapos ito lang ikutin mo. Sa una lang ginagawa yung yung ginawa ko. Kasi ano yun, iniiwasan natin yung magkahulog yung bearing. So ito intact na to. Kahit ikutin mo ng ikutin yan, hindi na mahulog yung bearing kasi nakaharang na siya. Yan, oh. Tapos higpitan na natin. Kontra. Kukontrahin natin ito. Yan, kontra yan. Ikutin natin para humigpit. Hindi rin naman sobrang higpit, no? Yung alam niyo hindi kakalas siya pag umikot na yung pedal. Ayan. Nakita nyo? Dating sira yan, ha. So, maniwala kayo sa akin, makakatipid kayo. Yan. Wala. Wala nang kalog. Ikutin natin. O, di ba? So, ayan. So, doon sa mga follower ko, no, checkmate na naman ang isa nating problema at nagawa na naman natin ang paraan. So, yan. Pwede bang ayusin ang pedal na kalog na? Ayan. Pwede yan. Pwede bang gawin ang pedal na nawala na to, naiwan na lang yung stick? Hindi ko lang ako. Hindi ako naghihimala. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. Yan. Checkmate. Thank you.